Last topic tayo, no? Okay. Okay. Oo, ang daming DD shit dito, no? Ang daming DDS dito. Kahit na magalit kayo sa akin, walang problema yan. Di ba? Ang importante, si Digong nakakulong. Wala yan. Nakakulong si Digong. Be. Okay. So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ito na naman tayo. Okay. Meron binabanggit dito si Director General ng NBI na makikipagtulungan daw po ang Pilipinas sa Interpol, makikipag-ugnayan daw po ang Pilipinas sa Interpol para ipahuli si Maharlika. Di ba? Pabor ba kayo doon? na gagamitin daw po yung Interpol para ipahuli si Maharlika. So ito, pag-usapan natin to ha. Sige, tinan nyo to. So sabi dito, no, RMN News, di ba? Hindi ligtas sa pananagutan ang mga Pilipino sa ibang bansa na nagpapakalat ng fake news. Ito ay tiniyak ng National Bureau of Investigation sa gitna ng patuloy na pagkalat ng mga maling impormasyon mula ng ilang Pinoy abroad. Oh, so si Maharlika yon, di ba? Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, nakikipagtulungan sila sa International Criminal Police, Interpol, para habulin ang mga ito. Diba? Gawin pa man, aminado sa Santiago na may ilang problema ang NBI sa paghabol sa mga ito dahil sa pagkakaiba ng batas sa dalawang bansa, gaya ng libel na tinuturing lamang sa Estados Unidos na civil case. Sa ganitong pagkakataon, niya ay sisilipin ng NBI kung pwedeng pumasok ang mga insidente ng fake news bilang inciting to sedition na parehong krimen dito sa Pilipinas at sa Amerika. Yon. Okay. So, nakuha nyo yung point. Nakuha nyo, ha? Nakuha ninyo yung ano? Nakuha ninyo yung linya. No? Tandaan natin mga kababayan na yung fake news po ni Maharlika ay nakaka-impluwensya po para po makaklas ang mga Pilipino. Ganyan po kabobo ang mga DDS. Mga walang iya kayo. Tanga-tanga ninyo. Anong balita ang sinabi ni Maharlika na naging totoo? Pahingi ako kahit isa lang. Kahit isa lang, pahingi ako. Walang sinabi si Maharlika na balita na totoo. Lahat peke. Pero kayo naniniwala pa rin kayo. So ngayon, at least mga kababayan, ang NBI ngayon natin nag-iisip. So ngayon, kinokonekta nila ngayon yung mga fake news ni Hitad, di ba? Baka pwedeng ipasok sa inciting to sedition. Oh. Di, ayan ang tanong ko sa mga DDS. Ano ang balita ni Maharlika na totoo? Pahingi ako ng isa. Kasi nga, totoo nga naman, tama nga naman si Director Santiago. Kung libel lang naman or defamation, wala, mahirapan ng Interpol dito. Kasi sa Amerika, civil case lang po yan. So, pasukan natin na criminal case, inciting to sedition. Doon, pabor ako doon. O, di ba? Malamang si Maharlika magtanga-tangahan na lang yan. Pag ito napahuli. O, bagamat nire-respetoan niya ng NBI ang freedom of speech at freedom of expression, ay may hangganan naman ito. Tama naman, di ba? So, ngayon mga kababayan, ito to. May video pala dito. Panoorin na natin itong video po na to. Hindi, well, mga kababayan, ito kung ang kailangan mo na nilang gawin dito, kasuhan mo na si Maharlika ng inciting to sedition. Hindi pwede na ma-activate ang Interpol para ipahuli si Maharlika nang walang kaso. Kasuhan nyo muna. Di ba? Kasuhan nyo muna si Maharlika ng inciting to sedition, tapos pag hindi sumuko, activate nyo yung Interpol. Di ba? Ikaw pala sinasabi ni Boss Mike Cervera, mas pogi ako sa kanya. Si Insan Mike. Oo. Aminin niyo man o hindi.
Mas pogi ako kay Insan Mike. Kasi, joke lang ha. So, panoorin natin to. Yes, we know na nandun siya, nakabase siya sa Amerika. But then, dito pinapalabas yung kanyang mga fake news, yung mga trolls niya. So, she will be liable here sa Philippines ng inciting to sedition, cyber libel. Bahala siya sa buhay niya. What's your message to him, sir? Ay, kung tumigil siya, hindi siya nakakasiguro, akala niya ligtas siya dahil nandun siya sa Amerika. Galit na, hindi lang ang NBI, ang taong bayan, galit na sa kanya. Correct. Yes, yung mga vloggers natin ay, naku, wag niyong gawing katuwaan. Meron naman katuwaan lang eh, no? Wag niyong gawing katuwaan yung ating Oh, society. meron katuwaan lang talaga. Yung ginagawang katuwaan yung pagiging tanga. Oh, si Bisdak, tanga yun eh. Si Bisdak, si Kapiel. Tingnan ninyo kapag nagbablog yung mga yan, ang tatanga. Ang tatanga. Sa totoo lang. Media na gumaganda na tayo, digital na tayo, bababuyin mo ang ating social media, ay hindi tama. Kaya yun, sinasabi ko lagi, meron tayong freedom of speech and of expression, but that is not absolute. No? Pagka lumalampas ka na, kailangan ng kalusin. Ayan So, sana lang this time mga kababayan, sana this time, seryoso sana itong NBI. Nakasuhan nyo na muna. Diba? Kasuhan nyo na, inciting to sedition, para po ma-activate na po yung Interpol. So ngayon mga kababayan kasi, ito alam naman po natin, ito na content ko na to eh. Base po sa mga kaso po ni Maharlika sa Amerika, ito, nabasa ko to eh. Yung kay Mel Robles, ito to, kay Mel Robles versus Claire Contreras. So akala natin wala na po nangyari dito, kasi tagal na, no ba? July 5 pa pala ito na i-file. July 15. Di ba? So ito yung kaso ni Maharlika kay Mel Robles, no? Personal injury, assault, libel, tsaka slander. So $10 million po ata yung hinihingi dito ni Mel Robles, no? So bukod nga po dyan, no February 14 lang po, nag-update na po. Ayan, no, nag-update na po sila. And so may mga deadlines na po sila. So ibig sabihin nun mga kababayan, sa mga kaso po ni Maharlika, nagpuproceed na po sa korte. Yung kay Abel, yung kay Abel settled na eh. Ewan ko ba kung bakit nakapag-settle si Abel, pero kung desisyon niya yan, irespeto natin. Diba? Yung kay Poy, hindi pa tapos. Yung kay Chua, meron pa. Yung pinakamahirap dito, yung kay Mel Robles. Diba? Yung kay Mel Robles, malupit to. Kasi yung kinuwang abogado ni Mel Robles dito, yung abogado po ni Johnny Depp. Di ba? Tayong mga adik ang unang natutuwa. Di ba, tingnan nyo ganyan po talaga kabobo itong mga DDS na to eh. Hindi po nakita binabatikos namin si Digong, hindi ibig sabihin nun na sumusuporta na kami sa mga adik. Bobo talaga to, no? Ano ba, hanggang ganyan na lang ba talaga mga utak ninyo? Di ba? Adik ka siguro. Ayaw mo kay Digong, hindi. Ayaw namin kay Digong, ayaw din namin sa mga adik. Mga tanga. Ang tanong dito, si Duterte, mga kababayan, 4 na dekada na pong mayor ng Davao City. 4 na dekada ng mayor ng Davao City ang mga Duterte. Di ba? 4 na dekada na po silang mayor ng Davao City ang mga Duterte. Napatigil ba nila yung droga sa Davao? Di ba hindi? Tanga kayo mga DDS kayo. Mga tanga kayo, mga walang iya kayo. Mga salot kayo sa lipunan. Walang yan to, tanga-tanga. Alam niyo dyan ako nainis eh. Na porket binabati ko sa mga Duterte, adik na kagad, nakasuporta ng mga adik. Bobo! Ang bobo! Utak biya! Walang yan to, no? Ngayon mga babae nito. So sabi dito, yan at least mga babayan, yung kaso po ni Maharlika sa Amerika, continue.
Oh. At mga kababayan na malupit dito, yung motion to strike, o nga pala. Oh, ato na-content ko na to pero at least i-brief natin. I-brief natin. Nagkaroon po ng motion to strike itong si Maharlika. 'Di ba? Ang gusto nga po ni Maharlika na palabasin na yung kaso sa kanya ni Mel Robles ay panggigipit. 'Di ba? So ngayon, ang ginawa po ng korte, hindi po pinanigan ng korte si Maharlika. Na-content ko na yan nung nakaraang linggo ata yun. So, ibig sabihin nun, tuloy yung kaso. Tuloy yung kaso ni Maharlika. So, ibig sabihin nun, kapag nabagsakan po ng inciting to sedition si Maharlika sa Pilipinas, wala na siyang ibang pwedeng puntahan. Di ba, lumiliit po ang mundo ni Maharlika. May kaso siya dito na kriminal, may kaso siyang civil dun po sa Amerika na nakakahalaga nga po ng mahigit kumulang $15 million. Kasi meron pa siya kay Poy. Meron pa siya kay Joel Chua. O, di ba? O. Tapos dito, continue natin. Sabi pa dito. Ito yung pinakabagong fake news po ni Hitad. Alam nyo, kaya po ako, sobrang nainis na po ako sa mga DDS kasi po ang tanga-tanga ninyo. Ito alam ko na content ko na to, pero daanan ulit natin. Ito po yung bagong fake news ni Hitad. Tingnan nyo na wala man na pinapakitang ebidensya, wala man na pinapakitang reference, basta sinabi na niya na lang ito. At ang nakakatawa dito, pinaniwalaan po ito ng mga bobong mga DDS. Nakakahiya kayo. Hindi na kayo gumagamit ng critical thinking, tatangan ninyo. Tingnan nyo. Tayo. According to our source, napapasok lang. Attorney Glenn, na si Lisa Marcos ay na-hold dito sa Los Angeles. O yan yung nagpakalat pala na si First Lady Lisa Marcos ay na-hold sa Los Angeles, si Hitad pala. At naniwala kayo dito nang walang ebidensya. Ang ebidensya lang bunganga ni Hitad. Na si Lisa Marcos ay na-hold dito sa Los Angeles na iniimbestigahan ng polis dahil nga sa dun sa allegedly na namatay na kasama nila sa entourage na allegedly ay illegal na droga ang allegedly nga tatangan ninyo. And besides mga kababayan, actually dapat natin yung pag ginawa to ito pa pala isa. May bagong fake news na naman si Hitad pala. At naniwala din ng mga DDS dito. Ito ito yung bagong fake news niya. Fake newsan ko kayo, tatanga-tanga nyo Tinan nyo Ito isa. Utang dyan ang mga kalaban. Si PRRD, for sure narinig mo ang mga kababayan ko dito. We love you. And thank you. Message ko? Ako I hope marinig ako ni PRD very soon kasi lalabas na siya. Di ba? Naniwala din ng mga DDS dito. Kasi sinabi ni Maharlika na lalabas na raw po si PRRD. Si Duterte. Wisit na PRRD yan. Si Duterte. Mga kababayan. Di ba? Ganyan po katanga ang mga DDS. Naniwala sila. Di ba? Nung sinabi po ni Maharlika na si Duterte po lalaya na. Di ba lang kayo nagtanong paano lalaya, ano ang naging procedure, ano ang naging dahilan, bakit lumaya? Di ba? Basta fake news talaga mga kababayan, pinaniniwalaan ito ng mga DDS. Ang tanong dito, isa pang pinakamalaking fake news na ginawa ni Maharlika, yung pulburon video, baka ng ina ka. Obvious mga kababayan na yung pulburon video peke. Pero naniwala pa rin kayo. Kahit po na hindi po graduate, di ba, ng computer science, kahit simpleng mata lang po gagamitin natin, peke yung pulburon video. Tatanga nyo. Di ba? Ayan ang tanong ko sa inyo Ano ang naging balita ni Maharlika na totoo? Pag wala, ibig sabihin nun, tanga kayo.
Alam niyo na pala, walang binalitang tama, naniniwala pa rin kayo. Tama, di ba? Oh, tanong ko nga sa inyo eh, ano ang naging balita ni Maharlika na totoo? Oh, pag wala kayong napakita at hanggang ngayon naniniwala pa rin kayo kay Maharlika, tanga-tanga nyo na. Ginagago lang kayo ni Maharlika. Niloloko na kayo, tuwan-tuwa pa kayo. Oh, and actually mga kababayan, hindi lang po yan. May mas malupit pa dito. Oh, ito yon. Bukod nga po sa pagtugis po sa mga nasa abroad na fake news na mga vlogger, ito pang malupit. Sabi ng NBI, NBI investigates brains behind fake news peddlers. Sana ito, magkatotoo ito. At sana ito, mag-proceed po ito. Kayo ba naniniwala ba kayo na itong fake news po na nilalabas ng mga DDS may kumukumpas? Kayo ba naniniwala ba kayo na itong mga fake news po na nilalabas ng mga DDS merong pinuno? Di ba? Merong utak? Ako naniniwala ako doon. Kasi tingnan ninyo pare-parehas ng content. Pare-parehas ng mga sinasabi. Iisa ang narrative. Ibig sabihin nun, may kumukumpas talaga doon. Ito. Tingnan nyo to. Basahin natin. O, sabi dito, the National Bureau of Investigation is looking into whether there are individuals behind peddlers of fake news in the Philippines. NBI Director Jaime Santiago said Monday, kahapon. Pinag-aaralan namin mabuti kung bakit ganoon ang tema ng mga vloggers natin ngayon. Meron bang namumuno sa kanila? Tingnan po natin yan. Santiago said in an ambush interview in the Department of Justice, DOJ. Diba? So, sabi dito, according to Santiago, they observed that individuals spreading false information are focusing on the same topics or themes. Nitinan namin kung bakit dumadami, bakit parang isa ang tema nila, sumasakay sa kaguluhan ng ating political atmosphere, he said. O, di ba? O. So, ngayon mga kababayan kasi ito yan. Dalawa po kasi yan eh. Dalawa pong rason yan eh. Dalawa rason yan. For example, kaya minsan po nagkakapare-pares po yung content ng mga vlogger kasi po ito po yung viral. Ito po yung pinag-uusapan. So ngayon, pinag-uusapan ngayon yung mainit na pinag-uusapan ngayon, si Digong po ay nasa The Hague, pinaaresto. So talagang pare-parehas po ang content ng mga vlogger. Pare-parehas talaga 'yan. 'Di ba? Pero ang nakakapagtaka dito, 'di ba? Dahil hindi naman pinag-uusapan, hindi naman pang viral, pero ginagawang content at sabay-sabay pa. Doon kayo magtaka. Nakuha niyo yung point? For example, yung usapin sa West Philippine Sea. 'Di ba? Hindi naman pinag-uusapan 'yan, pero patuloy pa rin nilang ginagawang content yung West Philippine Sea na wala naman daw problema, okay lang yung China, doon kayo magtaka. Bakit pare-pares ang narrative ng mga DDS? 'Di ba? At besides mga babayan, hindi po gagawa o yung kay Lisa, 'di ba? Yung kay Lisa, out of nowhere 'yan, 'di ba? Yung kay Lisa Marcos, tama. O tama. Maraming salamat Jamie Boy. Yung kay Lisa Marcos, hindi naman pinag-uusapan 'yan eh. Pero biglang out of nowhere, bilang na-content ng mga vlogger, na si Lisa Marcos po ay nasa Los Angeles. Hindi po makauwi. Oh, out of nowhere 'yun ha. So, ayun na pag-uusapan ninyo. Ayun po ang dapat imbestigahan dito. Pero kasi ako vlogger din po ako eh. Pero pag yung isang topic na alam mo namang viral at pinag-uusapan yan, normal lang po yun. Pero yung out of nowhere, bigla na lang naging topic, like pulburon video, di ba? Na out of nowhere, bigla na lang lumabas. Di ba? So, doon kayo magtaka. And besides mga kababayan, ang nakapagtaka dito, magkakalat ng fake news, di ba? Isasakripisyo or isusugal yung pagkatao sa paggawa ng fake news nang walang kumukumpas, nang walang kapalit, nang walang may utak, na walang mastermind, parang ang labo naman. Yan dapat po dati pa po nila ginagawa yan. Pero by the way, mga babayan, at least ngayon sinimulan na po nila. Kumbaga parang better late than nothing.
'Di ba? So, yun lang po. Sana nga po magtuloy-tuloy po ito at sana malaman din po natin kung sino ba talaga at kung meron ba talagang mastermind itong mga fake news po na nilalabas po ng mga DDS. O, di ba? And by the way, mga babae, no, ang tagal na po nagtiis po ng gobyernong ito. Ang tagal po nagtiis ng gobyernong pong ito. Kumbaga, kung dati po, kapag mayroong fake news, sinasalag lang po or pinapabayaan lang po ng gobyernong ito, ngayon po, sumusuntok na po sila. At mas maganda po yun para sa akin. At para malinis na rin po itong social media. At baka kami rin pong mga pro-BBM vloggers ay may matutunan din po dito. Di ba? Oh. So yun na. So thank you mga kababayan. No? So kayo po ba? Pabor po ba kayo dito? Nagamitin po ang Interpol para po ipahuli si Hitad. At kayo din po ba naniniwala din po ba kayo na eventually na makasuhan po si Hitad, si Maharlika ng inciting to sedition, di ba? Para po matuloy nga po yung pag-aresto sa kanya ng Interpol. Di ba? At kayo naniniwala din po ba kayo na meron talagang mastermind sa mga fake news po ng mga DDS? Okay? So yun mga babayan, so thank you mga streetwise no. So dyan po sa Team Replay, syempre pa-like, pa-subscribe, at hindi naman kalabisan, pa-share na rin po na video po na to. So thank you mga babayan. So thank you, salamat, and bye-bye.